That's why we've been meeting, and we want this to be felt as soon as possible. Obviously, it would be, it would be very desirous na even before the SONA, mangyari to. And I don't think naman it's impossible. Nasa 5 hanggang 6 na piso ang posibleng ibaba sa presyo ng kada kilo ng bigas oras na maipatupad ang tapyas sa taripa ng imported rice mula 35 to 15% ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Kaya naman suportado ng House of Representatives ang hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na rice tariff reduction. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, nais nilang bumaba ang presyo ng bigas sa merkado sa lalong madaling panahon at hanggat maaari bago ang State of the Nation Address o SONA ng Pangulo sa July 22. Kaya naman nakipagpulong ang liderato ng Kamara sa mga kinatawan ng ahensya ng pamahalaan at malalaking supermarket operators. Kagabi, kinausap din ito ang rice importers at may pakiusap nila ang mga ito kay Speaker. Now they're having some problems kasi di ba meron silang pinasok ng taas. Kasi hindi, pwede pa rin pag-usapan yan. Tago yung lang kayo. Huwag mo nang hawakin. Download mo na yan. Tariff reduction, bumili ka na ng mas murang kayo. Di ba kasi savings, di ba? So, i-average. Siyempre nagre-resist pa rin, pero hindi na, it's not for us naman, it's for everyone. Ganito rin ang sentimiento ng ibang importers ayon sa Grain Retailers Confederation of the Philippines. Anila, may iba sa kasabahan nilang nakabili na ng supply ng bigas sa mas mataas na halaga. Other way naman po, yung ating mga local millers, nakapamili po sila ng mga 29 to 30 pesos po ng palay. So meaning po, nasa mataas po na presyo, yun po kanilang hawak po ngayon na puunan. So kung magkakaroon po ngayon ng panibagong tariff po na 15%, may effect po yan as a whole po sa buong industry po. Siyempre po, maapektuhan po yung mga namuunan po ngayon sa malaki. Samantala, tiniyak naman ang subsidiya ng pamahalaan para sa mga magsaka. Mayroon ding mekanismo ang pamahalaan upang malimitahan ang importasyon sa bigas. If and when it is necessary for us to adjust the necessary interventions that our farmers needs, ay nakalatag na rin naman po yun. We can give additional, basta may ma-provide na budget po sa atin ng Kongreso, at ang ating Pangulo ay maibibigay po natin itong mga to. So basta ang assurance lang niya is to make a more efficient and effective doon sa interventions na nakalatag natin para sa ating mga rice farmers. For DA, in the event na may massive influx ng bigas, they could raise the safeguard measure, the safeguard measure. So, which means they can do that pag mag-harvest season na, tapos nakikita nilang dumadami na yung volume, di ba? Yes, by raising the safeguard duties measure. So, may paraan sila in the event na ganoon talaga yung volume na biglang magulat tayo, di ba? Samantala, kasunod ng rice tariff reduction, naniniwala pa rin si House Speaker Martin Romualdez na maipapasa ang panukalang amyendahan ang rice tariffication law. Layon pa rin itong mapababa ang presyo ng bigas sa merkado at bigyang muli ng kapangyarihan ang National Food Authority na makapag-angkat at makapagbenta ng bigas. Samantalang nakabinbin pa ito sa Senado. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.